Beyond this land of parting, losing and leaving, far beyond the losses darkening this, and far beyond the taking and the bereaving, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows darkening this, and far beyond the sighing, moaning and weeping, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies the summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright, land beyond, where is no light. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Magandang umaga mga kapatid. Ito po ang ating kasampu na yata. Kasampung linggo na tayo po ay hindi na noon ng pagkakataon na tayo po ay magsama-sama at, sa ating pagpupuri at pag-alaala sa kamantayan ng ating Panginoon. Ipanalangin nawa natin mga kapatid na pagkatapos po ng buwan na ito ay bumaba na po yung level ng quarantine sa ating lugar. Baka sakaling tayo po ay magkakaroon na po ng pagkakataon na magkatipon sa ating pagpupuri sa Diyos tuwing linggo. Maaaring po dahil sa COVID-19, hindi po katulad ng ating ginagawang pagkasamba na mayroon tayong pag-aaral sa Biblia at pagkatapos po ay mensahe. Marahil po wala na tayong magkakaroon ng Bible study, mensahe na lang para maiwasan po natin ang pagkakataon ng tayo po magkasakit. Kasi pag tumatagal po ang grupo ng mga tao sa isang lugar ay lumalaki ang posibilidad na tayo po ay maaaring magkaroon ng infeksyon kung meron po may sakit sa mga tao na sa pagpupulong. Pero hindi ko po alam ngayon, pero sabi ni Brother Rudy Ab Jr., susubukan po nilang magsamba ngayon sa Kapas dahil ang Tarlac po ay general community quarantine sa mga tweed. Mas mababa na po yung degree ng kanilang quarantina kaysa sa atin. Dahil po modified, enhanced community quarantine. So, sa aking pag-iisip, hindi nila pwedeng patagalin ng maigpit na quarantine sapagkat binabalas din po nila ang ating ekonomiya. Baka kung tumagal po yan at hindi buksan ang ating ekonomiya, ay magkakaroon po ng pagbagsak ng tuluyan sa ating ekonomiya na lalong magbibigay po ng kahirapan sa bansang Pilipinas. Noong po nakarang linggo ang ating pinag-aralan ay ang unang bahagi ng unang kapitulo, chapter 1 verses 1 to 14. Ang tema po ng unang bahagi ay sa verse 3. Basahin po natin. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Sinasabi nito na ang ating Ama sa langit, the God and Father ng ating Panginoon sa Kristo, siya po nagbigay ng pagpapala sa atin ng lahat ng mga spiritual na pagpapala sa kalangitan. Ito po makikita natin na sa pamagitan po ng ating Panginoon, meron pong itinalaga ang Diyos na plano sa pamagitan ng kanyang anak.
Taliwas po sa sinasabi ng mga Calvinist na itinalaga po ng Diyos ang pangalan at bilang ng mga maliligtas. Hindi po sinasabi ni Pablo rito. Ang itinalaga po ng Diyos ay ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon. Na yaong magiging mga Kristiyano sa pamagitan niya. Sabihin, ang itinalaga po ay ang kaligtasan na nasa Kanya. Doon po sa ika-4, just as He chose us, o ika-5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ. So, ang predestination po doon ay ang pagkukupkop sa pamagitan ng ating Panginoon. At siya ang mga kinupkop, sila rin po itinalaga na maging banal at walang kapintasan sa harapan ng Diyos sa pamagitan sa tali ng pagmamahal o pag-ibig. So, ibig sabihin, pati yung ating paraan ng pamumuhay ay itinalaga ng ating Panginoon na tayo maging banal at walang kapintasan sa Kanya. Na tayo po ay nasa Kanya itinalaga ang pagtubos ng kasalanan sa pamagitan ng Kanyang dugo. In other words, ang kapatawaran ng mga kasalanan itinalaga sa ating Panginoon. Ano pa, makikita natin, at ganun din sa pamagitan niya, itinalaga na tayo magiging mga Kristiyano sa pamagitan ng ating Panginoon. Ayon sa ating kalooban, ay tayo po ay magkakaroon ng walang hanggang mana sa langit, an eternal inheritance. At ang mga bagay na ito, na plano ng Diyos, ito po ay pinahayag sa pamamagitan ng mga apostol. Doon sa ikasyam na talata, having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself. Ito ay pinakilala ng mga apostol sapagkat ang mga bagay na ito pinahayag sa kanila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, dito po sa linggong ito, ipagpapatuloy po natin sa ika-15 talata. Tandaan po natin, yung ilang taon na rin hindi nakapunta si Pablo sa Efeso, at tandaan po natin, si Pablo po ay nangaral sa loob ng 3 taon sa Efeso. Sa mga kapatid, kilala niya ang mga kapatid rito, at dahil po nakasama niya sa loob ng 3 taon, ay meron sa pagmamahal sa mga kapatid. At dito po sa ika-15, therefore I also, after I heard of your faith. Hindi po sinabi sa atin kung paano niya nalaman ang nabalitaan ng tungkol sa progreso ng kailang pananampalataya. Pero sa isang paraan, ay nabalitaan niya. Nabalitaan niya ang progreso ng mga kapatid sa Efeso. Na ano yun? I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. Sinasabi po rin, nabalitaan ni Apostle Paul ang kailang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang salitang pananampalataya po rito ay galing sa salitang Grego na pistis. Nag-ibig sabihin ay loyalty in Christ. Our loyalty in Christ. Sa paanong paraan? Yan ang araw, day-to-day faith of living. Sabihin, ito yung araw-araw na ating ipsinan sa buhay, ang ating pananampalataya. Yan ang faith in Christ Jesus. Hindi lang po yung pananampalataya sa ating kaisipan. Kung tayo po yung mga Kristiyano, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon ay nakikita sa ating araw-araw na pamumuhay. At ito'y base sa ipinahayag na pananampalataya sa atin. Ang salitang pananampalataya sa Biblia, ito'y ginagamit sa iba't ibang paraan. Ito pong faith in Christ, ito po ay nangahulugan ng ating katapatan kay Kristo na pinakikilala sa ating araw-araw na pamumuhay na base sa ipinahayag ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Kristo. So, base po doon sa napakinggan natin mula sa salita ng ating Panginoon, yan po yung ating sinasa buhay sa araw-araw. Itong pananampalatayang ito, yung nilalaman ng ating pananampalataya, ito po ay pinahayag minsan at magpakailman sa mga banal. Pwede ko lang ang Tagalog. Dito po sa Jude, verse 3,
Ang ating pananampalataya po ay ipinahayag minsan at magpakailanman. Yung po salitang pananampalataya ron, ito rin po yung galing sa salitang pistis, pero hindi tumutukoy sa ating katapatan kay Kristo, kundi ang nilalaman ng ating pinaniniwalaan, the contents of our faith. Ito mga bagay na dapat nating paniwalaan. Dito po sa Jude verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating isang kaligtasan, natagpuan kong kailangan sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ng pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. Na ipaglaban po natin ang ating pananampalataya na ito minsanang ibinigay sa mga banal. Nang tayo po sa mampalataya, iba-ibang panahon. Pero itong pananampalataya, ito minsan at magpakailanman ay binigay sa mga banal. So ito'y tumutukoy sa nilalaman ng ating pananampalataya. Ano bang ating pinaniniwalaan? Based doon sa ipinahayag sa atin na nilalaman ng ating pananampalataya, ay ito ay ating tinutupad at ginagawa sa araw-araw. So Romans chapter 1, 16, 17, now ito po yung natungayan natin maraming pagkakataon na sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko'y kinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas sa bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at hindi sa Magrego. Sapagkat nasusulat ang bawat isa ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito ay pinahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Gaya na nasusulat, we shall live by faith. Ganyan. So tayo po mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo mabubuhay ayon sa ipinahayag sa atin ng Panginoon sa kanyang salita. Yun ang ibig sabihin ng loyalty in Christ. In all things na ating ginagawa, ito'y base sa pananampalataya na ipinahayag sa atin at nakasulat sa Biblia. Bawat bagay na ating gagawin, bawat desisyon na ating kailangan gawin, ay ang ating motivasyon ay doon sa katapatan kay Kristo. Everything that we do, kahit saan, is motivated by our loyalty in Christ. Kung isang bagay dapat natin gawin, inisip natin, ito ba'y kakasyan ng Panginoon? Ito ba'y kalooban ng Panginoon? Yun ang sinasabing tayo po ay merong faith in Christ, loyalty in Christ. Ito po, lahat ng bagay na ating gagawin ay dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, ayon sa kanyang ipinahayag sa atin sa pahina ng banal ng sulatan. Dahil ito po yung naisulat. Sinabi rin po ni Apostle Paul, I heard of your faith in the Lord Jesus. So siya natutuwa. Napatunayan niya na itong mga taga-Efeso ay tapat na nabubuhay araw-araw dahil sa kailang katapatan sa ating Panginoon. At napakinggan din niya kanya, your love for all the saints. Yung salitang love rito, hindi po phileo, na ito po ang pagmamahal ng magkaibigan, na mayroong common interest. Pero ito po ay agape, meaning sacrificial love. Ito yung pagmamahal na iniisip mong kapakanan ng iba. At willing kang magsakripisyo dahil sa bagay na yun. That is sacrificial love. Ang pagmamahal sa mga kapatid ay hindi lamang po ang ating kaisipan sa kanila or our attitude towards brethren. Anong pagtingin natin sa mga kapatid. Hindi lang po yung attitude na yun. Totoo po. Sinabi ng Panginoon na tayo magmahalan sa isa't isa katulad ng pagmamahal niya sa atin. Yun po sa John chapter 13, verses 34 to 35. At inulit din po sa John chapter 15, verse 12. Basahin po natin. Sa 13, 34, 35. Isang bagong utos, mga kapatid. Hindi mo pwedeng yung utusan ng isang tao na maging kaibigan mo. Which is phileo. Hindi pwede. It is yung pong magkakaibigan is developed gradually dahil sa yung magkakapareho mga bagay at kagustuhan.
Pero itong phileo, ng agape, hindi po ito isang utos. Isang bagong utos na sa inyo yung binigay ko, na kayo magmahalan. Ito, tamang salin dito. Kayo magmahalan sa isa't isa, kung paano minahal ko kayo. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamagitan nito ay makikilalang lahat ng mga tao na kayo ay aking mga lagad kung kayo may pag-ibig o sa isa't isa. Hindi ko alam ba't ganito itong mga nagsalin sa Biblia. Tama na yung pagmamahalan, tapos nilagay pa lang pag-ibig. Pag-ibig at pagmamahal are two different words. Hindi pareho yung dalawa na yun. Mas mataas na level ang pagmamahal kaysa sa pag-ibig. So makita natin, yun ang ating kaisipan sa mga kapatid. Yan ang dapat nating kaisipan sa mga kapatid, na sila'y mahalin natin, gaya kung paano pagmamahal ng Panginoon sa atin. Doon sa John 15 verse 12, inulit lang yun ng ating Panginoon. Tingnan natin, pagka isang bagay po inuulit sa Biblia, ito isang bagay na mahalaga. In-emphasize. So, yun ang ating attitude sa mga kapatid. That is our attitude towards the brethren. Pero hindi lang sa attitude. We have to express that attitude sa pamagitan ng mabubuting bagay na ginagawa natin sa kanila. Bunga ng ating kabutihan. So yung ating pagmamahal ay nagbubunga ng ating kabutihan sa kanila. We are doing acts of kindness sa mga kapatid. Hindi lang yung sa ating kaisipan. Dito po sa Galatia chapter 6 verse 10, sinasabi sa atin, habang tayo'y may pagkakataon, ganyan. Kaya habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sangbahayan ng pananampalataya. Tignan po nyo rito. Ito po ay kung meron tayong pagkakataon, tayo gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Pero ang ating priority ay ang ating mga kapatid. Dahil yun ang bunga ng ating kaisipan na meron tayong pagmamahal sa kanila. Na dapat na meron tayong pagmamahal sa kanila sapagkat iutos ng ating Panginoon. Pero ito'y pinapayag ng mga bagay na ginagawa na mga bagay na mabuti na ginagawa natin para sa kanila. Yun po sa 1 John chapter 3, 17 to 18. Ito po isang practical na expression ng pagmamahal na yon. Basahin natin. 1 John chapter 3, dito po sa verses 17 to verse 18. Ito po ating mababasa. Subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanglibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. So, yun ang ibig sabihin. We should have the right attitude towards the brethren na meron tayong pagmamahal sa kanila. Pero kailangan nating ipahayag yung pagmamahal na yon sa mga mabubuting bagay na ginagawa natin para sa kanila. So, dito sa talatang ito, nabalitaan ni Pablo ang ganong klaseng kalagayan ng mga taga-Efeso. Meron silang katapatan sa Panginoon at meron silang pagmamahal sa mga kapatid. Dahil sa mga nabalitaan niya mga bagay na ito, hindi po siya umihinto kanya. Palagi niyang ginagawa. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. To give thanks for you. Sabihin, ipinapanalangin ng Panginoon na siya nagpapasalamat para sa kanila. Na sa kanilang katapatan sa ating Panginoon at pagmamahal sa mga kapatid. Ito po isang palaging ginagawa ni Apostle Paul. Palagi siyang nananalangin para sa ibang mga kapatid. Higit sa lahat ng mga kapatid na kilala niya at yung mga kapatid na kung saan siya nangaral o nakipagtrabaho sa kanila. Brethren, i-work with. Halimbawa, dito po sa Philippians, ito po isang iglesia na itinatagpo ng ni Apostle Paul. Tandaan po natin si Lydia at saka yung jailer. Ito yung mga taga-Pilipos, di ba?
Sa Philippians chapter 1, say natin, sa verse 4 kanya, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. So ito dinadalangin niya palagi rin ang mga kapatid sa Efeso. Yung mga kapatid sa Colossus, sa Colossians chapter 1, verse 9. Basahin natin. Kaya mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo. At sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban at buong karunungan at pagkakaunawang espiritual. Ganon din po sa mga Colossians. Ganon din po sa mga taga-Thessalonica. Dito sa unang sulat niya sa mga taga-Thessalonica, sa unang kapitulo, sa 2 talata, nagpapasalamat kaming lagi sa Diyos dahil sa inyong lahat na tuwin ay binabagit namin kayo sa aming mga panalangin kanyo. At ganun po sa mga kapatid sa Roma, sa Romans chapter 1, verse 9. Ito po ay panalangin na hindi generic. Binabagit niya ang mga pangalan ng mga kapatid. Romans 1:9 kanya, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu ng ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabagit ko kayo sa aking panalangin kayo. Hindi lang po ito generic prayer, binabangkit niya ang mga pangalan niya. Do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. So, gano'n kaya kahabang panalangin ni Apostol Pablo? Ipinapanalangin niya palagi ang mga kapatid na kanyang kilala. At ang mga kapatid na kung saan siya'y gumawa sa gawa ng Panginoon. Brethren, you work with. Ito mga binanggit natin, ito yung mga kapatid na sila'y kasama ni Pablo sa pangalan ng Ebanghelyo kanya. Kailangan natin gawin yun. Dahil ang ating mga panalangin, ang ating masugid na panalangin ay may magagawa. Upang ang mga kapatid na kilala natin, ang mga kapatid alam natin sila'y gumagawa sa gawain ng Panginoon sa buong katapatan, kailangan nilang ating palagi ang panalangin para sa kanila. Pinapanalangin natin sa kanila ang kailang spiritual na kapakanan. Sana sila maging tapat at lalo pa umusad ang kailang pananampalataya tungo sa kailang kaligtasan. Ngayon din po sa kailang physical na kapakanan. Dahil nandito pa tayo sa lupa na sana hindi sila magkaroon ng mga pangangailangan sa laman. At sila magkaroon ng matiwasay na pamumuhay. Kung pinag-uusapan ay sa physical na larangan. Yan ang ating dapat ipanalangin sa mga kapatid. Hindi lamang ang ating sarili, kundi higit sa lahat ang mga kapatid natin. Dahil meron tayong pagmamahal sa kanila. Palagi nating ipanalangin na sana sila palaging manatiling tapat, at sila umunlad sa kanilang pananampalataya. Panalangin natin mga kapatid na may karamdaman sa laman, mga kapatid na may suliranin sa buhay, at yung mga kapatid na saan tayo lahat ay magkaroon ng matiwasay na buhay na ating mga pangangailangan ay hindi tayo magkulang. Yan ang ating ipinapanalangin sa Diyos. At binabagit natin ang kanilang pangalan. Ito po ang kaisipan ni Pablo. This is Paul's attitude sa kanyang panalangin sa mga kapatid na kilala niya, sa mga kapatid na kung saan sila'y sama-samang naglingkod sa Panginoon. Dapat ay maganda ay ganoon din po tayo. Pray for the brethren. Dahil sa ating pagmamahal sa ating mga kapatid. Ano ang pinapanalangin niya para sa mga taga-Efeso? That the God of our Lord Jesus Christ, tingnan po ninyo, ano po, sinabi nito, Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Baka sabihin ng mga iba, hindi Diyos ang ating Panginoon. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Alam po ninyo, ang ating Panginoon at ang ating Ama ay parehong Diyos. Siya rin pareho nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Ito po yung ating napag-aralan na. Pero tandaan po natin, kusang loob ng ating Panginoon ay nagpakumbaba at siya'y sumunod sa kanyang Ama.
Kaya nga dito sabi niya, the God of our Lord Jesus Christ. Sabi ito lang po ay nagpapakilala ng voluntaryong pagpapakumbaba ng ating Panginoon in relation to His Father. Pero tandaan natin, ang ganitong relasyon ay pareho. Gayun din ang kaisipan ng Ama sa kanyang anak. Tinawag din niya ang kanyang anak na Diyos. Sa Hebrews chapter 1 verse 8. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono ng Diyos ay magpakailanman. Ang atang siyetro ng katwiran ang siyang siyetro ng iyong kaharian. So ito ang kanilang pagtingin sa isa't isa ay mutual. Ang ating Panginoon po ay nagpakumbaba at siya'y sumulod sa kanyang Ama hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. At siya'y nilulhati ng kanyang Ama. At ang ating Panginoon, nilulhati din niya ang kanyang Ama. So dito po makita natin kanyang voluntary submission sa kanyang Ama. May give you the spirit of wisdom and revelation into knowledge of Him. Ang salitang Lord Spirit, galing po sa salitang pneuma. Hindi ito palagi tumutukoy sa ating espiritu o sa banal na espiritu. Ang salitang espiritu kumisyan ay nagpapakilala ng disposition, attitude. Sabi, bigyan kayo ng magandang attitude towards wisdom and the revelation kanya. Na ibig sabihin, sana magkaroon kayo ng, ang ibig sabihin ng wisdom, mga kapatid, what is wisdom? It is the proper perception or discernment of the things of God. Pag tayo may karunungan, hindi lamang na alam natin, kundi tama ang ating pagtingin at pagkaunawa at paggamit, application. Naunawaan natin sa tamang paraan and we apply it in the right manner. Yan ang karunungan. Sabi ko palagi nating sinasabi, knowledge and wisdom are related but they are not the same. Wisdom is based on knowledge sa ating kaalaman. How do you perceive the knowledge? How do you discern the knowledge? How do you apply the knowledge? That's wisdom. So bigyan sila ng karunungan, ganyan. In other words, para maunawaan nila kung anong katotohanan at ito'y magawa nila sa tamang paraan. And revelation, ganyan. Yung pagpapayag ng katotohanan, ng kaalaman sa atin sa Diyos. Sabihin, magpatuloy sana yung pagpapahayag kanya ng kaalaman tungkol sa ating sa Diyos. Dun sa Matthew 13 verse 11, may problema sa disposisyon ng mga Israelita, ang mga Hudyo. Kaya hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi ng Panginoon. Hindi nila ina-appreciate ang mga bagay na ipinakilala ng ating Panginoon. Sabagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat sa inyo pinagkalob na malaman ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi pinagkalob sa kanila. Bakit? Dahil wala silang ganong klaseng desire to know about the knowledge. Malaman ang mga kaalaman ng nagaling sa Diyos. Knowledge of Him. Dapat kilala natin kung sino ang Diyos. Anong nilalaman nun? Doon po sa Ephesians 4:13, kalaman sa Panginoon sa Diyos. Magkaroon tayo ng pagkakaisa, anong ating batayan? Ang ating Panginoon. Ang kaalaman ng ating Panginoon. Dapat doon tayo lumago. Ito, anong ibig sabihin po noon? The wisdom and the revelation of the knowledge in Him. Nalubos nating nakikilala ang ating Panginoon. Number one, we have love for the truth. Kung kilala natin ang Panginoon, dapat meron tayong pagmamahal sa katotohanan. We do not harden our hearts. Hindi natin pinatitigas ang ating puso. May mga kapatid na minsan matigas ang puso nila sa ibang bagay na kahit alam nilang mali, pinipilit nila. Hindi na binubuksan ng kanilang kaisipan. Wala silang pagmamahal sa katotohanan pagkaganoon. Tayo po, kahit na meron na tayo sariling pagkaunawa, you still listen to others. Baka naman mali ang ating pagkakaunawa. Tama yung mga kapatid. We have to open our minds. Yan ang pinagsisimulaan ng pagmamahal sa katotohanan when we open our minds to the words of God. Na ang ating konklusyon sa mga ating pagkaunawa is based on evidence from the Word of God. Hindi sa ating sariling kaisipan. May mga kapatid na dogmatic sa ibang bagay. Nung sabihin ng dogmatic.
Basta lang nila pinaniwalaan. At di nila napatunayan ng lubusan na ito'y totoo. Mayroong mga makaral na ganoon. They have hardened their hearts on some things na hindi nila malalaman kung anong katotohanan sa mga bagay na yun. Unfortunately. Pero tayo po may pagmamahal sa katotohanan. Kapag wala tayong pagmamahal sa katotohanan, ay hindi po natin malalaman kung anong katotohanan. Dito po sa Ephesians chapter 4, verse 18. Masahin po natin. Ephesians 4:18. Nagdilim ang kailang mga pangunawa. If you do not have love for the truth. Nagdilim ang kailang mga pangunawa, palibasay nahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kailang kabangmangan, dahil sa katigasan ng kailang mga puso. Alam po niyo ang kabangmangan ay hindi ibig sabihin na walang kaalaman. Ang mga tao, mga alam nila kung ano ang katotohanan at anong dapat nilang gawin, anong dapat nilang paniwalaan, pwede nila ginagawa. That is kabangmangan. Dahil nagdilim ang kailang kaisipan. They do not have love for the truth. Sa 2 Thessalonians chapter 2, kapag gano'n ang ating attitude sa katotohanan, ay hindi tayo maniligtas, manapay tayo mapaparusahan. Basahin po natin sa 2 Thessalonians chapter 10, 11, verse 12. Pangalawa pala ito. Itong pangalawa. Naligaw po tayo mga kapatid. Ito. Na may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ang katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito pinapadalhan sila ng Diyos na makapangyarihang pagkaling lang upang maniwala sila sa kasinungalingan, upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan, sa halip ay nalugod sa kalikuan. Pag gano'n ang iyong kaisipan, you do not have love for the truth, God will not reveal His truth to you. Hindi ka na niya, pababayaan ka na niya. Pababayaan ka na sa kalagayan ng pagkalinlang para ikay maparusahan. Because you do not have love for the truth. Number 2, kung meron tayong tamang kaalaman sa ating Panginoon, we should do our best to maintain the unity of the faith. Not unity in diversity, pero unity sa mga bagay na ipinahayag ng ating Panginoon. We will maintain the unity. Dito po sa Ephesians chapter 4, 3-6, basahin po natin. Ephesians chapter 4, 3-6, ito ang ating mababasa. Pagsakitan natin kanya. Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, we do not force unity. Ito ay voluntary sa mga tao may pag-ibig sa Diyos. May isang katawan at isang Espiritu kung paano tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at naman na lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. At kung tayo po ay may tamang kaalaman sa Diyos, anong gagawin natin? Aalisin natin ang ating dating pamumuhay. Ang dating makasalanang pamumuhay na taluwas sa kalooban ng Diyos. Iwapagsin natin yon. Tatalikdan natin yon. At tayo mabubuhay ay sa Espiritu. Dito po sa Efeso, chapter 4, 20 to verse 24. Basahin po natin. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Kung tunay na siya inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung paano ang katotohanan na kay Kristo, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. At tataligdan po natin yan. At hindi tayo mapapadaya ng tao. We will not be deceived by men. May isang kapatid na dati po ay kasama sa Angeles City Church of Christ at kaibigan ng isang kapatid. Sila yung matalik na magkaibigan. Itong kapatid na ito ay pupunta sa mga Baptist. Ano nangyari sa kanya? Eventually, she was deceived. Umalis siya sa katotohanan at siya sumama sa mga Baptist. We will not be deceived by men. Hindi patunayan natin kung ano ang kanais-nais sa Diyos. Pag ganito ang ating kaisipan, tutulungan tayo ng Diyos. At tayo po ay maliligtas. God will help those who help themselves. So, ito po yun.
The eyes of your understanding being enlightened, pag tayo po yung musbong sa ating pagkaunawa, ang ating mga mata ng ating pagkaunawa ay maliliwanagan. Kanya ano, makikita natin. The hope of your calling. What is the hope of our calling? The hope of our calling is the hope of eternal life. We are called to eternal salvation in heaven. Hebrews chapter 9 verse 28, ito'y pagkakalob ng ating Panginoon sa kanyang pangalawang pagdating. At itong ang bunga ng ating pananampalataya sa 1 Peter chapter 1 verse 9. Iyon ang ating pag-asa ng ating pagkatawag. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Sa panahon natin, hindi pa natin alam yan. Pero isang bagay ang alam natin. Sa Romans chapter 8, yung mga bagay nating tinitiis, sabi ni Apostle Paul, ay walang bagay kung ikukumpara sa kalulatian na ipapahayag sa atin kanya. Yun ang sinasabi po sa atin ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, sa verse 18. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kailan pagdating ng ating Panginoon? When the Lord comes again. Yun lang, gaano kayaman kanya. Ang kanyang ang kalulatihan na ipapamala sa atin kanya. Sabi rito, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Sabihin, wala tayong idea how glorious that will be. Pag ibinigay na sa atin ng Panginoon ng ating gantimpala na tayo titira sa langit magpakilanman sa tahanang inianda ng ating Panginoon para sa atin. In my Father's house are many mansions. Paano? Nakita natin sa Apocalypse, a glimpse kung kano kaganda ang langit. Ang tiraang inianda ng Panginoon sa atin kanya. What are the richest of the glory of His inheritance in the saints? And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? Kung paano mamlalal na nakikilala ang gano'ng kadakilang kapangyarihan ng Diyos, ng ating Panginoon, kanya, na sa ating sumampalataya sa Kanya, according to the working of His mighty power, kanya. Saan natin nakita yung kapangyarihan ng Diyos? Marami. Nung pinalaya niya ang Ehipto, ang mga Israelita mula sa Egypt, saan sila dinala? Dinala siya sa makapangyarihang bisig kanya. Tignan po natin yun. Sa Exodus chapter 20 at saka sa Deuteronomy chapter 5. Dito sa Exodus chapter 20, ito po ang ating mababasa. Ito. Ito po makikita natin na sila po ay dinala kanya ng Panginoon sa kanyang pakpak kanya. So, niligtas sila ng Panginoon. Niligtas sila ng Panginoon. Hinahanap ko lang po yung talata. Ano po? Dito ata si Deuteronomy chapter 5. Doon ipinaliwalag po na dinala sila sa pakpak kanya. Makapangyarang bisig ng Panginoon. So, ganun din po ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Di ba? Ganun din po makikita natin. Na kung gaano ang katakila ang ating Panginoon sa pagliligtas niya sa atin. Ganyan. Dito po sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. And remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Ganon din ang kapangyarihan na pinakita sa atin nung niligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon, sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Alam po ba nyo, kaakibat ng kamatayan ng ating Panginoon ay pagpapakita ng kapangyarihan? Punta tayo sa Mateo chapter 27. Nung namatay ang Panginoon sa krus, anong nangyari? Nagkaroon ng malakas na lindol. Kanya, basahin po natin para makita lang po natin yung... Kaya nga po yung centurion na nakamasid, kanya, tunay nga na ito ay ang anak ng Diyos. Kanya. Dito po sa 27 verse 51, verse 50, and Jesus cried out again with a loud voice and yielded up His spirit. So, tinamatay na. Then behold, the veil of the temple was torn in two
Napakapal po nun, from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split, and the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. So when the centurion and those with him were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, "Truly, this is the Son of God." Truly, this was the Son of God. So yan ang kapangyarihan na pinakita niya sa pamagitan ng ating Panginoon. Which is according to the working of His mighty power, which He worked in Christ when He raised Him from the dead. Pinakita rin ng kanyang kapangyarihan nung binuhay na maguli ang ating Panginoon and seated Him at His right hand in the heavenly places. Nung ibinigay niya ang buong kapangyarihan ng Diyos sa ating Panginoon. Sa Matthew 28 verse 18, at ibinigay na sa akin ng lahat ng autoridad sa langit at sa baba ng lupa. At siya mo po sa kanan ng Diyos. Siya mo po sa kapangyarihan ng Diyos. Ano yung ibig sabihin nun? Ano yung kapangyarihan niya? Higit sa lahat ng kapangyarihan. Far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. Siya'y hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa lahat ng uri ng kapangyarihan. Sabi nga rito, far above all principality and power and might and dominion. At ang kanyang autoridad, and His name, His authority, is above every name. Yun ang ating Panginoon. Yan ang ating tagapagligtas. At ang ating Panginoon ay meron siyang katawan. Dito po sa Ephesians chapter 1, verses 22 to verse 23, and He put all things under His feet and gave Him to be head over all things to the church. Siya binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga bagay sa loob ng iglesia. Ibig sabihin, anumang bagay na dapat nating paniwalaan sa larangan po ng kaligtasan, sa larangan po ng pananampalataya, lahat ng mga bagay na dapat nating gawin at sundin, ito'y sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi niya, and He put all things under His feet and gave Him to be head over all things in the church. Nakapagtataka ito mga ibang mga sabi nila ay sumasampalataya sa Panginoon, pero hindi naman sila nagpapailalim sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay. Sila yung gumagawa ng mga bagay na walang otoridad ng ating Panginoon. Hindi na kinikilala ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Na isa pamamagitan niya, yung pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. So yung makikita natin, itong mga taong ito ay walang kaligtasan. They are blaspheming Christ. Sa Matthew chapter 7 verse 21 to verse 23, ito yung mga halimbawa ng mga taong ito. Yung mga denominations, pagdating ng araw, ito mangyayari sa kanila. Na hindi nila kinikilala ang buong kapangyarihan ng ating Panginoon. Hindi nakikilala ang kapuspusan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang verse 23, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you will practice lawlessness." Lawlessness. Hindi siya nagpailalim sa kautusan ng ating Panginoon. To be the head over all things in the church. Siya yung pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ano iglesia niya? Which is His body. Kung ang iglesia ang kanyang katawan, nararapat lamang ng iglesia sumunod sa kanyang ulo. Di ba? Ito po ay magiging maliwanag sa saklat na ito ng Efeso. Is the head of the church. Katulad ng ating physical na katawan na sumusunod sa ating ng ulo nagpapagalaw sa ating buong katawan, ganoon din ang ating Panginoon. Is the head of the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Nakikita natin ang kanyang kapuspusan
sa kanyang iglesia. Na siyang pupuspos sa lahat. Siya pumupos ng lahat sa lahat. Which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So ito pong bagay ito ng ating pinag-aralan. Ito pa rin pinakikita sa atin ng dapat nating maunawaan at dapat kaalaman na tagalay natin upang tayo po ay sa pagdating ng araw ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. So ito po ang ating pangaral po sa mga ito. Hindi tayo mag-entertain ng tanong. Parang ito po isang mensahe po natin sa ating kumbaga kung tayo nagsasamba. Sana po ito makatulong na tayo lumago sa ating pananampalataya. Panalangin po sana natin na dumating na po yung panahon na tulad ng dati na tayo po magsasama-sama sa loob ng ating bilang isang kongregasyon sa Panginoon, sa ating church building na ating piniling lugar na pagsambahan, na tayo doon ay sama-sama muli magsamba, magpuri at alalahanin ang kamatayan ng ating Panginoon. Mamaya alas 4 po ay tungkol po sa ano ba yung bautismo na nagliligtas. What is the one baptism? At wala po tayong pangaral ngayong gabi, 8 p.m. So maraming salamat mga kapatid. Sana po ay nakatulong sa atin ng maikling pag-aaral na ito sa bahagi ito ng Epeso. Ang susunod na linggo po ay sa pangalawang kapitulo ng sulat ni Pablo sa mga kapatid sa Epeso. Maraming salamat mga kapatid na may patubayan tayo lahat ng Diyos at tayo ingatan niya sa gitna po ng panganib na kasalukuyang tayo po'y nasusuong. Tayo po'y mag-ingat. Stay safe. I found my Lord and He is mine. He won me by His love. I'll serve Him all my years of time and dwell with Him above. His yoke is easy, His burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. No other Lord but Christ I know. I walk with Him alone. His streams of love forever flow. Within my heart is throne. His yoke is easy, His burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. He's dearer to my heart than life. He found me lost in sin. He calmed the sea of inward strife and bid me come to Him. His yoke is easy, His burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. My flesh recoiled before the cross, and Satan whispered there, thy gain will not repay the loss. His yoke is hard to bear. His yoke is easy, His burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. I've tried the road of sin and found its prospects all deceive. I've proved the Lord and joys abound more than I could believe. His yoke is easy, His burden is light. I found it so, I found it so. His service is my sweetest delight. His blessings ever flow. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ang banal, sana po ay dumating na po yung araw na kaming lahat na magkakapatid sa isang
lokal na iglesia ay magkasamang nagpuri sa inyo at alalahanin ng aming Panginoon ang kanyang kamatayan. Ligtas mo kami, Ama, sa anumang panganib at sana po ay patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Tuloy sana namin, Ama, ang aming paglilingkod kahit sa anumang pagkakataon. At hiningi sana namin na dumating ng araw na yon na matanggal na po itong kasalukuyang panganib. Patabayan sana po ninyong lahat ng mga kapatid sa bawat lugar na sila'y magpatuloy tapat sa kailang paglilingkod. Ang mga bagay tayo may hiningi sa dakilang Pangalan sa Kristo. Amen. Mamaya mga kapatid, alas 4 po ng hapon, tayo po magsama. Stay safe.